Simpleng paliwanag. Ano ba ang stroke? Lagi natin nadidinig yan eh. Ano ba ang mga dahilan at nakakaranas ng stroke ang isang tao? Stroke ay kahit na anong disturbance sa blood flow papunta sa utak. Ang brain po natin, like any organ, kailangan ng oxygen, kailangan ng food, at yung blood ang nagdadala paakyat sa brain cells. Pag may disturbance sa flow papunta sa brain, ng blood papunta sa brain, ito ay stroke. Dalawang klase po ng stroke. Pwedeng may bumara doon sa blood vessel mismo. So, kung baga sa tubo, may bara sa tubo, walang dadaloy na tubig. Or walang dadaloy na dugo paakyat sa utak. So, walang oxygen, walang food paakyat sa brain. Pwede ding marupok yung tubo, so may pumutok, so may tumatagas. Yun yung bleeding, yung hemorrhage po na tinatawag. Yung sanhi, it's not just one factor po eh. It's many factors coming together. But ang number one at ang pinaka-importante sa tingin ko ay ang hypertension. So, yung pag matagal na high blood ka, nagiging marupok or nagiging makalyo po yung ugat yung loob ng ugat, loob ng blood vessel natin. So, madaling pumutok o kaya madaling magkaroon ng blockage. Kapag mataas po ang cholesterol, so parang tubo din, no? Pwedeng magkaroon ng blockage sa blood vessels. Kapag mataas ang blood sugar, ganun din po. Pwedeng maging marupok ang blood vessel. Marami pang iba. Kapag merong sakit sa dugo, halimbawa, iba ang struktura ng dugo, ng blood cell, pwedeng maging sanhi ng stroke or kapag may mga heart diseases, halimbawa, irregular ang heartbeat, ganyan, posible din po na maging sanhi ng stroke. We have to be fast. B-E-F-A-S-T. Okay. So, punta muna tayo sa B, no? So, you have to take a look at the person's balance. Kung halimbawa, pag naglalakad siya, parang talangka o kaya parang susuray-suray, parang lasing, no? Possible talaga na ito ay symptom ng stroke. Yung E stands for eyes, no? Kapag halimbawa yung isang eye niya hindi nakakakita o kaya nagdodoble ang paningin o kaya iba ang movement ng mata, posible po na stroke. Yung biglaan yan, doktora. Biglaan po, yung very sudden. Kanina okay lang siya, tapos bigla. Correct. F. F stands for face. So, pag papasmile po natin. Ganun pala yun? Pinapasmile kapag dating ng ER. Pagka one side parang may drooping o hindi masyadong nagmo-move, posible po. Opo, pantay. Tapos A stands for arms. So, papaangat po natin yung kamay natin. Pag yung isa either bumabagsak or hindi mataas mismo, posible po na stroke. Siyempre, hindi lang kamay. Minsan sa paa po nangyayari. Arms and legs. S stands for speech. So, hindi lang yung pagkabulol, kundi pag parang walang saysay yung sinasabi niya. O kaya, parang hindi nakakaintindi. Nagsasalita ka, tapos parang hindi ka naiintindihan ng sinasabi. So, that could be a sign of stroke. And lastly, so, kahit na isa lang dun sa symptoms na to, not necessarily still all. A stroke. Yes, possible po na stroke. And kaya ang dapat na gagawin natin, pupunta tayo sa letter T, no, which is time. You have to go to the nearest stroke-ready hospital kaagad po, no? So, wag pwede na maagapan. Yes po. Hindi dapat sa doctor's clinic. It should be at the emergency room, and it should be a stroke-ready hospital.